Bagong lahat, balik ko lang sa NBA story muna ng mga player. Ang number 2 overall pick na si Dylan Harper ang tinag bilang franchise-changing talent base sa NBC Sports. Kahit yung Boston Celtics na nasa number 28 nung papasok ng draft, interesado na makuha si Harper. Pero hindi ibinigay ng San Antonio. Nagkaroon kasi ng trade rumors para kay Jaylen Brown kapalit yung number 2 overall ng Spurs. Habang umiinit yung trade rumors na yun, biglang nagpa-opera sa tuhod si Jaylen Brown at magiging available siya sa training camp nun. Kaya naging red flag agad yung trade. Nasa Spurs ang dalawang highest pick sa draft sa nakaraan 2 taon. Si Wembanyama number 1 noong 2023 at si Dylan Harper naman ang number 2 ng 2025. Loaded ngayon ang San Antonio at curious din yung iba kung paano nila magagamit yung tatlong guards kasama si Stephon Castle at si De'Aaron Fox. So back to basic muna. Nagmula ng New Jersey si Dylan Harper. Ang tatay niya, kilala niyo naman, si Ron Harper Sr. At ang nanay niya, si Maria Pizarro Harper na mula ng Bataan na naging college player para sa New Orleans at varsity coach ng Wayne DePaul Catholic High School. Si Ron Harper Jr. naman yung isa sa top prospect dati. Nakasagsagan nung recruitment ng mga player para sa Gilas, isa siya sa tinitingnan kaso nga hindi siya eligible dahil walang passport before 16 years old. Pero vocal si Ron Harper Jr. na makapaglaro sa Philippine National Team. Nung time naman na yon, si Dylan Harper maraming pagkakataon na makakuha ng passport pero walang report kung bakit hindi nakakasama sa mga nirecruit. Hindi pa rin siya nakakasama nun sa Team USA. Ito rin yung time na si Clarkson open na maglaro sa Gilas at bago yung maglaro sa Asian Game na si Clarkson pa nun hiningan ng permiso mula sa NBA. Parang wala ata talagang interest na kunin nun si Dylan Harper at hindi rin sinubukan. Kaya ako kasi nabanggit dahil ang coach talaga ni Dylan Harper at ni Ron Harper Jr. ay yung nanay nila. Mula yun elementary hanggang senior year sa high school, si Maria Pizarro Harper. Naging assistant pa siya ng Don Bosco High School dati. Malabong walang konting chance na mapapayag si Dylan Harper na maglaro nun para sa national team. 7 years ago, nasa elementary pa siya nun. Based naman sa mga scouting report papasok nung NBA draft, si Harper non-efficient player. 31% kapag nasa perimeter, 33% sa 3-point area, 75% kapag sa free throw line. Below average yun para sa isang NBA guard. Dahil ang typical na guard sa NBA para matawag na efficient, at least 45 and 38%. Pero may backstory naman dun, kaya ganun na naging statistics nitong si Dylan Harper. Ang paborito naman niyang player si Paul George nung Indiana Pacers days pa niya dahil sa two-way skills na meron siya, handle, scoring at defense. Na habang nagkakaedad naman siya, ang naging paborito niyang player si Cade Cunningham at si SGA dahil sa mas refined na playing style. Based din kay Dylan Harper, hindi siya inaalaw tumira ng jump shot nung bata pa siya until 6th grade. More on attacking the basket ang pinagagawa sa kanyang style. Typical na masisigawan si Harper noon na bakit hindi siya tumitira ng jump shot nung mag-high school pa lang siya. Kaya pinagawa sa kanya yon para ma-master niya ang driving at finishing papuntang paint. Ang nag-develop kasi ng skills na yon, yung nanay niya. First ever coach niya sa basketball. Sa freshman year ni Dylan Harper, meron siyang 8 points, 1 rebound. Nung pumasok naman ng sophomore year, tumaas naman sa 15 points per game. Nung junior year, almost 25 points, 6 rebounds at 3 assists. At nung senior year, dito sila nag-champion nun. Meron siyang 22 points, 5 rebounds at 2 assists per game. Dito pa lang nadidevelop ang shooting ni Dylan Harper mula sa perimeter at kahit sa mid-range. Pati yung 3-point shooting niya at jump shot, dito pa lang nag-i-improve. Medyo delayed na yon para sa modern era. Ang pinakaunang gagawin kasi niya sa catch and shoot ay hindi titira ng jump shot kundi ididiretso niya papasok ng rim or lalapit siya dun. Unique style para sa modern era yon. Kaya pinamaster sa kanya yung slashing at yung finishing dahil si Harper sa high school 6'6 guard. Meron na agad siyang advantage sa magbabantay sa kanya na mas mababa ang height. Madali siyang makakapasok sa loob ng paint at makakascore.
Unorthodox style yun sa panahon ngayon na hindi first option ang makakuha ng jump shot or dinidevelop pa lang, papasok pa lang ng NBA or sa college. Ang style ni Harper tinatawag nilang high ceiling versatile jumbo guard. Common term na ginagamit sa mga player. Physically strong na may at least 6'6 ang height pataas na may ball handling at playmaking bilang guard. Versatile defender din or mismatch creator. Si Dylan Harper isang 6'6 combo guard pero yung height niya kayang maglaro bilang small forward. In short, preferred player siya ng gumagamit ng small ball lineup dahil positionless si Harper. Isa pa doon, isa din siyang rim protector na guard at defender. Si Harper din ang number 1 player sa rim rate scoring na mostly ng score niya galing sa loob ng paint. So kaya tinatawag na jumbo guard itong si Dylan Harper. Hindi dahil sa jumbo yung ano niya, kundi malaki siya para sa isang average guard ngayon. Lalo na siya yung isa sa top rank player dati. Sa technicality, number 1 recruit siya para sa 2024 class papasok ng college. Bago dumating si Cooper Plagdon. Silang dalawa ni Ace Bailey at nag-aagawan sa number 1 spot. Ang pinakamababang rank na nakuha nun ni Harper, number 4. Ito rin yung nagalit yung pamilya ni Harper kay Woj dahil inagawan sila ng spotlight kaya siguro si Woj nag-retire sa NBA. Napaka-rare para kay Woj na mag-announce ng isang high school player na magkukumit sa isang college team dahil alam na naman ng iba kung saan talaga pupunta nun si Dylan Harper sa Rutgers. Biglang in-announce yun ni Woj sa kanyang SOCMED account. Dito na-upset yung buong pamilya ni Dylan Harper na kinall out pa nga si Woj. Hindi na nga nakapagsalita nun si Woj nung sinabi ni Ron Harper Sr. na magkikita silang dalawa. Kaya di umano ginawa ni Woj na i-report kung saan magkukumit si Dylan Harper hindi dahil sa gusto niyang unahan kundi sa New Jersey siya nakatira kung saan din andon yung Harper family. Para sa Rutgers naman, sa first 13 games ni Dylan Harper, nakapag-average siya noon ng 22 points, 5 rebounds, 4 assists at 1 steal. Nasa 52% sa field at 37% sa 3-point area. Pero nasa 75% lang din siya sa free throw line. Bigla di umanong nagtaka yung ibang analyst nung biglang bumagsak ang average niya sa next 5 games. 11 points, 3 rebounds, 2 assists, 37 and 25. Di umano nagkaroon ng trangkaso itong si Dylan Harper at natagalan bago nakabalik sa kondisyon. Na after naman ng last 5 games, nag-okay na si Harper at bumalik ulit ang average niyang 21 points, 4 rebounds, 3 assists, 44 and 34%. Decent stats yun. Tulad pa rin ang turo sa kanya, laging first option niya pumasok ng loob ng paint. Doon siya umi-score. Kahit pa open siya para sa 3-point shot, ilalapit niya pa rin. Na parang bibihira ang NBA player na ganun, na kahit open na, hindi pa ititira sa 3-point area at kukuha ng mas magandang puntos. Sa NBA ngayon, kahit may bantay, ititira na eh.